Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta, binanatan po si BBM at si Tambaloslos. Bakit po mga kababayan? Ang ginagawang pagpapalit ng liderato ng Kongreso, isang cosmetic lang at isang palabas na parang noontime show na Itbulaga. Parang Tito Soto na nang-agaw ng liderato ng speaker. Speaker ng Senate President. Parang ganon. At inagaw din ni Ping Lacson ang pwesto ni Marcoleta. Ngayon po, itong ginagawa ni BBM na Jr., ito rin ang ginawa kay Speaker. Nagiging Itbulaga daw ito. Yari mga kababayan. Ito na po ang palabas. Ito na po ang balita natin. Philippine Vice President Sara Duterte claims the House leadership change was just for show. While she spoke well of the new Speaker, Faustino D., the VP says his election to the post was still orchestrated by the Marcos and Romualdez circles. Some years ago, the VP's father, ex-President Rodrigo Duterte, brokered himself a term-sharing deal of the House speakership between now Senator Alan Peter Cayetano and Congressman Lord Alan Velasco. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Vice President Duterte also claims being courted by his father's political party, PDP Laban, to join their ranks ahead of the 2028 presidential elections. Ang masigasig talaga at intent yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at iniimbita na sumali sa partido nila. Transport Group Manibela cut short its planned 3-day strike. The mass action started Wednesday to protest against massive corruption in the government. Manibela said it decided to stop their strike after hearing pleas from the government and passengers affected by the suspended trips. Manibela chairperson Mar Valbuena said 160,000. So yan ang balita mga kababayan. Talagang makikita po natin yung plano ni Jr. at ni Tamba. Si Marcoleta na rin ang nagsabi dito mga kababayan na pati si Sandro Marcos bumanat din. Na tinanong po ng reporter, ano masasabi mo Sandro Marcos? Na parang cosmetic lang itong ginawa ng tatay mo dito sa pagsibak kay Tambaloslos. Sabi naman ni Sandro, nirerespeto ko ang sinasabi ni Marcoleta. Ibig sabihin mga kababayan, silence means yes. Yari, ano sinasabi ng komento? Grabe na mga kababayan ang ginagawa nila. Pasa-pasa lang yan, palabas, it's showtime, parang Itbulaga ni Tito Soto. Puro dada lang din ito. Wala na ding magginawa, corrupt din. So what you want? Your group? Naku, wag naman po. Yari na. I'm not pro Duterte but I agree with her. Totoo yan. Palabas lang ni Jr. yan para masabi na kunwari may ginawa na siya ang gumawa ng paraan. Yari mga kababayan. Ang tindi nito. Mas gusto ko Marcos kaysa kay Duterte. Nako po, mas gusto daw si Marcos. Kahit nag-corrupt na dito sa Pilipinas. Ginawa ng paglulustay ng mga corrupt dito. Wala siyang ginagawa. Sabi ni Inday Garutay ng Mexico City. Grabe naman yan. Tignan natin
Who do you want to take your allies idiots nonsense? Sabi nyo, binaba si si Inday dito. Oh, si Sandro Marcos na nagsabi, naging law moral ang itong liderato ni speaker kasi nga nadadawit po kasi nga contractor din kasi itong si speaker. So allegedly yung mga sinasabi ni Diskaya, dawit si speaker. Yari mga kababayan. So check natin yung sinasabi ni ni Sandro Marcos to Marcoleta. Check nga natin mga kababayan. Sandro Marcos to Marcoleta. Check nga natin mga kababayan yung sinasabi ni ito po. Sandro Marcos, respect Marcoleta's opinion on House leadership. O check natin. Ito po. Grabe napakatindi Alam din ni Marcoleta ito Check po natin mga kababayan, ano nga sinasabi ni Sandro Marcos dito? Na binanatan kasi ni Marcoleta ito na cosmetic lang ang ginawa ng kanyang tatay. Hala ka. I-check nga natin mga kababayan. Anong sinasabi dito ni Sandro Marcos? Ito na po. Para malaman nyo mga kababayan, mag-comment po kayo dito. Para malaman natin ang katotohanan ng mga balitang ito. Ito po, mga kababayan. Marcoleta na parang cosmetic lang daw. Kailangan your comments sa sinasabi ni Representative Marcoleta na parang cosmetic lang daw. Kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero do you think, sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform, the House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people, and I hope that's what the leadership of Speaker Boji D brings. Do you think yung resignation of Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me to answer. Pero kung di ba, lagi na continue yung reform sa budget process? Of course. Wala naman yan sa speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. Nakita nyo po mga kababayan na sinasabi ni Sandro Marcos, naging low moral ang Kongreso, yung kanilang itong mababang kapulungan kasi nga puro sabit ang mga ito Puro corruption, nasasabit sila, tapos ipinatigil din ng Kongreso ang kanilang investigasyon sa flood control. Kasi nga, sila din yung nandyan yung mga kurakot. Yan po sinasabi ng comment. So ano bang sinasabi dito? Marcos image of legacy from father to grandson. Aba, Kong Jake Cyrus, no more Marcos. In the politics, galit na kami sa inyo. Wala kayong ginagawa. Hindi nyo pinapaimbestiga si Tambaloslos. Hala ka, mga kababayan. Ayan po mga nangyayari. Pati si Paulo Duterte, bumanat na rin dito. Na naging naging parang sarswela ang ginagawa ni Dayunyor. Kunwari sisibakin yung mga leader, kunwari siya yung sinibak lang naman. Wala namang ginagawa. Yung iniimbestigan puro maliliit. Ngayon lalong naging mababa ang tingin nila sa Blue Ribbon Committee dahil wala na si Marcoleta dito. Inagaw ni Tito Lacson. Sinibak si Chis Escudero. Wala naman nangyayari. Maigi pa nung panahon ni Marcoleta ang liwanag ng direksyon ng investigasyon. Nalalaman natin na bawat araw mayroong pasabog na bago. Dito kay Ping Lacson at Tito Soto, walang nangyayari mga kababayan. Puro luma.
na ipakita na ni Marcoleta lahat. Ngayon ang tumbok nila, puro senador. Ayan, dawit tuloy. Dinawit tuloy si Tulfo. Kaya sabi ng mga turo kayo ng turo, nanuno kayo. Kay Erwin pala bumagsak yung kontraktor. Doon pala tumuloy. Ngayon, galit-galitan si Tulfo ngayon. Kaya pa yung mga kapatid, galit kay Marcoleta. Yun ang sinasabi ng mga comment. Sabi ni Islao 29 ng Caloocan. Diba mga kababayan, galit na galit. Pagbibintangan si Marcoleta na binayaran daw ng 1 bilyon ng mga diskaya kapalit ng proteksyon. Itong sinasabi ni Ramon Tulfo na nabugbog ni Raymark Santiago na dinemanda ng buong Pilipinas dahil sa paninira sa reliyon ni Marcoleta. Na kung ano-ano mga paninira na walang ebidensya ngayon, pinaparatangan si Marcoleta na nanghingi daw ng 1 bilyon. Hindi daw nagkasundo, 120 million na lang daw. Di ba mga kababayan, yan ang sinasabi ng Tulfo ngayon, yung kapatid mo, dinadawit ngayon. Karma is real. Bintang ng bintang, kayo din naman pala. Yun ang sinasabi ni Wenceslao, 29 hanggang 24. Sabi naman ni Juan Turo-Turo, grabe naman yan, Tulfo, yabang. Puro sat-sat pasikat. Parang Rapi Tulfo, imbestiga dito, imbestiga doon, wala naman nangyari sa PCSO. Sabi ni Juan Tamad, 3595. Ano masasabi niyo mga kababayan sa mga balitang ito? Dinudurog nila si Marcoleta, ngayon, Erwin Tulfo, dinalaw ng kontraktor. Hala ka, mga kababayan. Turo ng turo kay Jinggoy, kay Erwin pala yung bagsak. Hala ka. Ayan na mga kababayan. Naglalabasan na mga totoo. Plano ni Ping Lacson at Tito Soto, bagsak. Direksyon ng investigasyon, naging guni-guni. Yan ang sabi ni Vincent Tabige, 1995. Grabe mga comment. Yan ang sinasabi natin. Bintang ng bintang. Turo ng turo. Sila pala may sala. Grabe pag nanakaw ngayon ng mga diskaya, ayaw nilang bigyan ng Witness Protection Program. Bakit? Ayaw kasi nilang may ituro pa na malaking isda. Diba nung si Marcoleta, naglabasan, lahat ng congressman. Itong liderato ni Tito Soto, Lacson, ayaw nilang buksan ito. Kaya nila ginigipit ang diskaya, ayaw nilang pakantahin ang mga ito. Yun po nakikita ng tao, pinipigil nila. Ginigipit nila ang mga diskaya para hindi sumabog. Para hindi kumanta. Ang gusto ikanta ng mga diskaya na yung kumpas si Tito Lacson, ang ituro mga Duterte. After Sara Duterte impeachment. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi. Mga kababayan, salamat pa ng marami. Ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like naman dyan at isang subscribe. Salamat po.